Easterlies pa rin ang umiiral sa malaking bahagi ng bansa dito nga po sa Central Luzon, Southern Luzon at maging sa halos buong Visayas. At inaasahan pa rin natin itong magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at ilang parte ng Central Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon maging sa halos Kabisayaan o buong Kabisayaan. Samantala yung northeasterly wind flow o yung hangin na nanggagaling sa hilagang silangan ay ramdam ngayon dito sa extreme Northern Luzon at inaasahan natin magdudulot po ito ng isolated na mahihinang mga pagulan dito sa dulong hilagang Luzon. Update naman sa LPA na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility. Huling nakita ito sa layong 1,505 kilometers silangan ng Eastern Visayas. So sa makikita nga natin sa latest satellite imagery natin, napakalayo pa nito sa ating landmass at wala pa po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Inaasahan din ho natin that within today ay papasok din ito sa ating area of responsibility, most likely po as low pressure area. Pero sa ating analysis din, within the period of 24 to 36 hours ay mataas po yung chance na ma-develop ito bilang isang bagyo. At once na ma-develop po ito bilang isang bagyo sa loob ng ating area of responsibility, ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Ramil. At based sa ating projections, generally west-northwestward ang kanyang movement. So mataas po yung chance ng landfall scenario nito between the areas of Cagayan and Isabela. At again, hindi natin inaalis ang chance na mas mag-southward pa o bumaba pa ang kanyang track. So nakikita din natin at hindi natin niro-rule out ang chance na lumapit muna ito dito sa Bicol area o Bicol region bago po tuluyang pumunta dito sa ilang bahagi ng Central at Northern Luzon. So ang ating advice sa ating mga kababayan, patuloy na magantabay sa magiging update ng Pag-asa dito sa weather disturbance dahil mataas pa po yung uncertainty nito lalo na't malayo pa po at LPA pa lang siya sa ngayon.